Magandang araw mga bay. Ito talaga gusto ko na itong gawin. Dati pa, ngayon lang ako nagka-time. So binuksan natin yung Dell G3 natin na gaming laptop. Binili natin 5 years ago. Kung di ako nagkakamali. Bili natin to ng mga 56 sa mga panahon na yon. So ngayon siguro murang-mura na. Yun nga, habang binubuksan natin, tinicheck na rin natin yung mga mga ibang parts dito. So napansin nga natin dito na yung battery ay lumubo na. Kailangan ng palitan dahil tiningnan ko nga doon sa battery power option sa Dell Power Manager. Sabi ay kailangan na talagang palitan. Dahil sobrang init na habang ginagamit natin yung laptop natin, kahit manood lang tayo ng movie, mag-browse, edit ng video, ay umabot na talaga yung init sa 80 to 90 degrees Celsius. Siya naglalag talaga siya, nagde-drop yung FPS pag naglalaro tayo. So hindi ako makalaro ng maayos. So binuksan natin, bumili na rin ako ng thermal paste sa Lazada. Siguro huli kong linis nito last 2 years, pero itong heatsink ng GPU tsaka yung CPU ay di ko pa nabuksan. First time ko siyang buksan. So pag tinanggal natin to, kailangan din nating palitan ng thermal paste. So i-repaste natin to para bumalik sa dati. Sige, tuloy na natin yung ating step by step sa paglinis. Kung gusto nyo manood ay stay tuned lang hanggang matapos, hanggang maibalik natin. Tara. Ito naman sa mga CPU at GPU ay talagang medyo tuyo na ng konti yung paste niya. So need na talaga siyang palitan. So may nabasa ako sa internet, every 5 years daw palitan yung paste niya, mag-repaste. So saktong-sakto lang kasi ito na yung pag 5 years niya. So napakasulit talaga ng laptop na to. 5 years na, sana umabot pa to ng 10 years dahil wala tayong pambili. Ang ginawa lang natin dito ay upgrade lang ng memory, upgrade ng storage. So nag SSD na tayo at naka NVMe na. Okay naman, naging mabilis naman yung processing niya. Dito lang talaga sa paglalaro at pag-edit ay nag-iinit siya, naglalag yung power director, naglalag din yung Premiere Pro natin habang nag-i-edit tayo.
So yun, moment of truth na mga bay. Saksak natin yung power. Siyempre linisan natin ng konti para ayun, nag-power on na siya mga bay. Sana magiging okay yung naibalik ko naman ng maayos lahat. Kasi nag-power na nga siya. Ayun no. Tingnan natin kung nga, lumamig nga. Kasi ito nga, habang ginagamit ko siya, mga 5 minutes lang, yung init niya ay pumapalo na hanggang 60 to 70. Kung nanood na ako ng movie, umabot ng 80. So sobrang talaga, napakainit na. So dito, yung CPU, nakita natin 57 at ang ating GPU ay nasa 45. So obserbahan muna natin ng mga ilang minuto kung bababa pa. So ayun, bumaba na 47 yung GPU natin. Okay na ako dyan kasi pag inon ko to, dati talaga siya mainit na talaga siya, 60 na kaagad. Mga 1 minute to 2 minute yun. Testing natin sa PUBG. Smooth na nga. Yun, naging smooth na nga siya Dati kasi pag start pa lang naglalag na kaagad, pero dito napaka-smooth na. Ayun, sakris ang ating nakuha na temperature ngayon sa CPU ay nasa 50 to 60 na pag naglaro, 70 to 80, at ang ating GPU naman ay 70 to 80 rin. So pag naglaro ng PUBG, so wala nang lag. Success ang ating ginawa mga bay. So ayun, marami pong salamat at sana makatulong to sa mga nagdi-DIY dyan para hindi tayo mapamahal. Nice, happy gaming na ulit. Edit na ulit tayo. Babos!